Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa pag-aaral sa Book of 1 Samuel. At ngayon po ay tayo ay nasa chapter 5. At pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong umaga na Yahweh's Presence. Yahweh's Presence. Ito po ay nakabase sa 1 Samuel chapter 5 verse 1 to 12. Bagamat maikli lang po yung verses, tayo po ay subukan po natin na maunawaan ang salita ng Diyos at mas makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay panandali ang manalangin. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa Lord's Day na ibinigay niyo po sa bawat isa. Sa patuloy na pagsama-sama namin at pakikinig ng inyong salita, patuloy na maunawaan po namin ang inyong salita. Bigyan niyo po kami ng grasya upang ang aming matututunan ngayong umaga ay hindi lamang maging karunungan sa aming isipan. Ganoon din po, may apply namin ito sa aming buhay bilang isang Kristiyano. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po ngayon ay magpapatuloy gaya po ng ating series ngayong buwan is about repentance and reverence. Pero ngayong pong umaga, tingnan po natin kung ano po yung nagagawa ng presensya ni Yahweh sa panahon po nila. Ang bansang Israel po, ang ano po dito is yung bansang Israel. Yung bansang Israel po ay kilala po sila dahil sila po ay naniniwala sa iisang Diyos. Dahil po sa panahon nila, pag sila po ay monotheism, naniniwala sa monotheism, kapag sinabi po nating monotheism, yung mono po is one, and then yung theism is about God. So ang bansang Israel po, kilala po sila, famous po sila, dahil sa lahat po ng nation sa panahon nila, sila lang po ang naniniwala sa iisang Diyos. So ibig sabihin po, yung other religions po and other nation sa panahon nila, sila po ay naniniwala sa maraming Diyos. Kumbaga po, sa lahat ng parte ng kanilang buhay, sa pagsasaka man yan, sa panahon man yan, sa weather, lahat po ng pwede nilang gawa ng Diyos ay nagawa na po nila. So, tinatawag po silang polytheist. Ibig sabihin po ng polytheist, sila po ay naniniwala sa maraming Diyos. And then yung religion po nila, ng ibang nation, ay gaya po ng sabi ko, they worship many gods. So, hindi lang po isa, hindi lang dalawa. Yung iba po, umaabot ng hundreds and thousands yung kanilang mga Diyos-Diyosan. And pagdating po sa battle, sa panahon nila, so dahil mahilig po silang palawakin yung kanilang territory, ang ginagawa po nila ay nananako po sila. So nagsasakupan po sila ng bansa. At yun po yung nagiging storya sa Old Testament. So lagi po sila nagsasakupan ng bansa, ang bansang Israel sinasakop ng iba't ibang bansa. So yun po yung nagiging system sa Old Testament. At ngayon po, ang pananaw po nila, every time po na nagbabattle yung isang bansa sa isang bansa, even yung gods po nila ay nagbabattle. So naglalaban din. So kaya dito po sa ating kwento, naglaban po, naalala po natin yung story last time. Di ba po nagbattle, nagsakupan po yung mga taga-Pilisteo, yung mga Philistines, and yung bansang Israel. At nalaman po natin na yung bansang Israel po ay nasakop ng mga taga-Philistines. So ngayon po, dahil nasako po nila, ang pananaw po nila doon na yung Diyos po ng Philistines ay nanalo din sa Diyos ng bansang Israel. So yun po yung kanilang paniniwala. So ngayon, after po nung senaryo na yun sa nakaraang chapter sa ating pag-aaral, ngayon po, kinuha po ng Philistines o ng mga Filisteo yung Ark of the Covenant. So noong una po, kinakatakutan nila ang bansang Israel dahil nasa kanila ang Ark of the Covenant. Ngayon po, kinuha ng bansa ng taga-Pilisteo yung Ark of the Covenant. At ngayon po, tayo po ay doon magdadwell yung ating pag-aaral. Una po, magkaroon lang po tayo ng recap. Una po is, what is reverence? Ayan. So, what is reverence? Pag sinabi po natin reverence, it is a deep respect for someone or something. Malalim na pagrespeto. Yun po yung ibig sabihin ng reverence. At dito po, makikita po natin, along our study, titingnan po natin kung nagkaroon po ba ng deep respect
patungkol kay Yahweh sa kanyang presensya sa Ark of the Covenant. Ngayon po, para po sa aking unang puntos, ito po ay the power of God. The power of God. Hindi ko na po babasahin yung the whole chapter, pero along the way, we will study it little by little, yung ating yung teksto natin ngayong umaga. Sabi dito, yung mula sa Ebenezer, ang kaba ng Diyos ay dinala ng mga Filisteo sa Asdod. Ipinasok nila sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon at inilagay sa tabi nito. Yung Ebenezer po, ayon po sa mga theologians and sa ibang tao sa panahon nila, ay ito raw po ay isang lugar na malapit po sa Aphek. Ayan. So dito po yung mga Philistines ay gaya po nung na-mention kanina, nanalo na po sila. Nasako po nila yung bansang Israel. At yung after po nun, yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan ng Diyos ay kinuha po nila. The reason kung bakit po nila kinuha yon, dahil alam po nila na binavalue yon ng bansang Israel. So kinuha po nila yan at bilang trophy, so kinuha po nila yon at after dinala po sa temple ni Dagon. Si Dagon naman po ay isang Diyos-Diyosan nila sa panahon nila, na kung saan po si Dagon po yung tinuturing na ama ng Diyos-Diyosan nila. So siya po yung pinaka-father ng lahat ng Diyos-Diyosan nila sa panahon. So dinala po yun sa temple ni Dagon para gawin pong trophy at gawin pong reward sa kanilang pagkapanalo. Pero kung titignan po natin, parang there is something wrong kung bakit yun yung naging decision ng mga Filisteo. Kumbaga po, ang paniniwala po sa panahon nila na bagamat talunan yung Diyos ng Israel sa kanilang pananaw, Diyos pa rin yun at binibigyan niya ng value, kumbaga mas mababang Diyos kumpara kay Dagon. Yun ang pananaw nila pagdating kay Yahweh. So ngayon po, dinala yun sa temple ni Dagon, iniligay po dun sa tabi upang gawing trophy, upang ipaalala ng mga taga-Filisteo sa kanilang mga sarili na sila ay nanalo sa bansang Israel. Kumbaga po, ginawa nilang trophy yun over victory sa kanilang battle sa bansang Israel. At yun po ay kanilang ipinagmamalaki. Pero makikita po natin dito, kapag pinag-aralan po natin yung Ark of the Covenant, pag tinignan po natin sa Old Testament, mahalaga po yung Ark of the Covenant sa bansang Israel. For what reason? Dahil dun po nagmi-meet si Yahweh at ang kanyang tao. Kaya kung maalala nyo po, kapag nasa temple po, nasa tabernacle po ang Ark of the Covenant, ang nakakapasok lang po sa Holy of Holies ay yung mga high priest. Dahil tinuturing po nila, iyon po ay simbolo ng presensya ni Yahweh. Na kapag lumapit ang ordinaryong tao sa Ark of the Covenant, sa panahon po na pag nasa tabernacle po, sila po ay namamatay. Dahil ang Ark of the Covenant po ay banal at mahalaga at nandun po ang presensya ng Panginoon. Kaya po yung Ark of the Covenant po, ang itsura po nun ay isang kahon. Ayan, so isang box po yun na kung saan yung po ang dala-dala ng lagi ng bansang Israel. So doon po sa loob ng Ark of the Covenant, nandun po yung tablet of stone na kung saan po yung Ten Commandments, nandun po. Tapos yung stone, yun nandun nga po. Tapos yung manna, jar of manna, yung manna po is yun po yung food nila. Nung panahon ng bansang Israel ay pinapaulanan ng pagkain ng Diyos mula sa langit. At andun rin po yung tungkod ni Aaron na kung saan nagpapaalala sa bansang Israel na sila ay didisiplinahin ng Diyos or warning sa kanila kapag sila ay nagiging rebelde, kapag sila ay hindi sumusunod sa Diyos. So yun po yung value ng Ark of the Covenant sa kanila. Yun po yung nagre-represent ng presensya ng Panginoon sa kanila. Kaya nga po nung before this chapter, sa chapter 4, di ba po, they are confident na harapin yung mga taga-Filisteo dahil nasa kanila ang Ark of the Covenant. That they believe na nasa kanila ang presensya ng Diyos at sila po ay mananalo dahil nasa kanila ang Ark of the Covenant. Kaya nga po natatakot yung mga Filisteo. Kasi po, sabi nila, yari na tayo kasi nasa kanila yung Ark of the Covenant. Kasama nila si Yahweh, ang presensya, nagre-represent sa presensya ni Yahweh. Kaya po, nagiging confident sila.
At natakot po doon yung mga Filisteo. Pero hindi po ganun ang nangyari. Natalo po ang bansang Israel. At ito po yung naging story. After po nilang dalin yung Ark of the Covenant sa temple ni Dagon, ito po ang nangyari sa verse 3 and 4. Sabi dito, kinaumagahan, nakita ng mga taga-Asdod na nakasubsob ang rebulto ni Dagon sa harap ng kaban ng tipan ni Yahweh. Kaya binuhat nila ito at binalik sa dating lugar. At nang magbalik sila kinabukasan, nakita nilang nakasubsob na naman si Dagon sa harap ng kaban ng tipan. Ang ulo at ang mga kamay nito ay putol-putol at nagkalat sa pintuan, walang natirang buo kundi ang katawan. Makikita po natin dito yung kapangyarihan ni Yahweh. Naakala po ng mga taga-Pilisteo na nanalo si Dagon over kay Yahweh. Pero nakita po natin dito sa verse 3 and 4 na si Yahweh ay mas makapangyarihan kaysa kay Dagon. At si Yahweh ang pinakadakila sa lahat. Kaya nung nakita po nila dito, when the Palestine set the ark beside their god Dagon, yung idol po nila, si Dagon po ay nasira at nakasubsob. Makikita po natin dito, kapag pinag-aralan po natin yung position ni Dagon, ito po ay nagpapakita ng worship. Yung pagsubsob po sa isang Diyos ay nagpapakita ng isang worship. Kaya nakita po natin dito na yung mga taga-Pilisteo ay hindi sumasamba kay Yahweh, pero yung mismong Diyos na sinasamba nila ay sumasamba kay Yahweh. At ang tanong ko po dyan, baka tayo po ay katulad ng mga taga-Pilisteo na may Diyos-Diyosan sa ating buhay at hindi sumasamba kay Yahweh. Na nakita po natin yung kapangyarihan ni Yahweh ng ating Diyos sa ating buhay. Alam ko po na na-experience nyo na yung kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. And ano po yung nagiging response natin sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Makita po natin, kung si Dagon nga po na Diyos-Diyosan ay sumamba kay Yahweh, sino po tayo bilang mga tao at bilang mga mananampalataya ay hindi magpuri kay Yahweh. Yung posture po ni Dagon ay posture of adoration. At tayo po ba, nabibigyan po natin ng adoration ang ating Diyos sa ating buhay? Nabibigyan po ba natin ng worship ang ating Panginoon? Na-experience po natin yung power ng Diyos sa ating buhay, sa anumang aspeto ng ating buhay. And in response, nag-worship po ba tayo sa ating Diyos? Meron po ba tayong deep respect? Meron po ba tayong reverence sa Diyos dahil sa naranasan natin na katapatan, na kapangyarihan ng ating Diyos sa ating buhay? Kaya ang tanong ko po dyan, when was the last time we show deep respect and deep worship to God? Kailan po yung huling pagkakataon na nagpakita tayo ng malalim na paggalang, ng reverence sa Panginoon at ng malalim na pagsamba sa ating Panginoon? Kailan po yung huling pagkakataon? Ang ating pong Diyos ay makapangyarihan at siya po ay karapat-dapat purihin sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Kagaya po ng aking sinabi kanina, minsan kagaya tayo ng mga taga-Pilisteo na may iba't ibang Diyos-Diyosan sa ating buhay. Minsan po yung ating trabaho na mas binavalue natin yung ating trabaho, yung ating mga bosses kumpara sa ating Diyos. Mas binavalue po natin yung ibang bagay o mas nirespeto natin yung ibang bagay kumpara sa ating Diyos. We must value more yung ating Diyos kesa sa ibang bagay. Dapat po lagi nating iniisip na dahil naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, dapat po binibigyan natin ang karapat-dapat na paggalang, pagrespeto at papuri ang ating Diyos sa ating buhay. Makikita po natin dito at para po sa aking pangalawang puntos, the punishment of God. The punishment of God. Makikita po natin dito, sabi po sa verse 5, sa last part, pinarusahan ang mga taga-Pilisteo. So meron pong punishment na ginawad si Yahweh sa mga taga-Pilisteo. Sila po ay kanyang pinarusahan. Makikita po natin dito, pinarusahan ni Yahweh ang mga mamamayan ng Asdod at kanilang karatig bayan
sila'y natadtad ng bukol bilang parusa ni Yahweh. Iyon po ay isang painful and shameful disease sa panahon nila. Kumbaga po, iyon ay isa sa pinakakadiri at pinanakakahiya na sakit. Ginawa po yun ni Yahweh upang sila ay i-humble, upang sila ay turuan na magpakumbaba sa harapan ni Yahweh. Akala po nila sila ay nagmamalaki dahil nasa kanila ang Ark of the Covenant. Sila ay nagiging mayabang dahil natalo nila ang bansang Israel. Ngunit si Yahweh, pinarusahan sila at tinuturuan ng isang lesson sa kanilang buhay na sila ay magpakumbaba. Kaya po ang sabi dito sa verse 7, dahil dito'y sinabi, kailangang alisin natin dito ang kaban ng Diyos ng mga Israel, sapagkat pinarusahan niya tayo at ng Diyos nating si Dagon. They acknowledge na yung suffering na kanilang nararanasan ay hindi nagmula kung kanino man, ngunit nanggaling kay Yahweh mismo, sa Diyos ng bansang Israel. They acknowledge na yung kanilang nararanasan, yung suffering, yung punishment na kanilang nararanasan ay hindi nagmula kung saan man, ngunit kay Yahweh. They acknowledge na si Yahweh ay tunay at mas makapangyarihan kay Dagon. Kaya nga po sabi, pinarusahan niya tayo at ang Diyos nating si Dagon. Akala po nila nung una, no, dahil victorious sila, dahil nasa kanila Ark of the Covenant, mas malakas si Dagon kumpara kay Yahweh. Ngunit dito, pinakita na mas makapangyarihan si Yahweh kumpara kay Dagon. Nakita nila yung power and yung dominion ni Yahweh sa ginawa na parusa, sa punishment na ginawa ni Yahweh. After po nun, ang ginawa po nila, kaya ipinatawag nila ang mga pinuno ng mga Filisteo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin sa kaban ng Diyos ng Israel. Nagkaisa silang dalhin iyon sa lungsod ng Gat. At ganoon nga ang kanilang ginawa. So dahil nasa Asdod po yung Ark of the Covenant, sila ay nakaka-experience na ng punishment ni Yahweh. Ngayon po, napag-isipan nila na ilipat po yun ng lungsod. Ang akala po nila, mali lang po yung position. Ang nasa isip po nila, mali lang yung templo na paglagyan natin. Baka hindi dito yung proper place na itong Ark of the Covenant. Kaya ang sabi mo na, sige, lipat natin sa ibang lungsod. Sabi po dito, akala po nila yun ang kanilang pagkakamali. Ngunit, sabi po dito, ngunit ang lungsod na iyon ay pinarusahan din ni Yahweh. Nagulo ang buong bayan sapagkat nagtadtad rin ang bukol ang mga taga roon, bata man o matanda. Dahil dito, dinala nila sa Ekron ang kaban, ngunit tumutol ang taga roon. Sinabi nila, dinala nila rito ang kabang ito para tayo naman ang ipapatay ng Diyos ng Israel. So, after po nilang ilipat yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan ng Diyos, nilipat po nila sa Gat. At ganoon din po yung nangyari sa kanila. Naranasan po nila ang parusa ni Yahweh. At for the last time, kinonsider po ulit nilang ilipat dahil 5 cities po yung nagko-compose yung Philistines. Meron po silang 5 cities. Nilipat po niya sa pangatlo. Sabi niya, hindi, parang mali pa rin yung desisyon natin. Lipat ulit natin. After po nila ililipat na po nila, sabi dito, dinala nila rito ang kaban na ito para tayo naman ang ipapatay sa Diyos ng Israel. So alam po nila, ni-recognize nila, yung experience nila ay galing kay Yahweh. Dahil sila po ay makasalanan at sila po ay hindi nagbibigay ng reverence kay Yahweh. Ngayon po, sila po ay pinaparusahan ng Diyos. At ganoon din po sa ating mga Kristiyano. Baka tayo po ay parusahan at disiplinahin ng Diyos dahil hindi pagbibigay ng reverence at respeto sa ating Diyos. Kaya ang tanong ko po, when was the last time na binigyan po natin ng deep respect ang ating Diyos? Sa paanong paraan po natin binibigyan ng malalim na pagrespeto ang ating Diyos? Sa simpleng bagay po, sa magitan ng paglalaan ng oras kay Yahweh. Sa paglalaan ng oras natin sa ating Diyos. Ang tanong ko po, tayo po ba bilang isang Kristiyano, naglalaan po ba tayo ng oras para sa ating Diyos? Na-amaze po ako dun sa reminder ni Pastor Ray sa ating GC, sa LCC. Sabi niya po, kapag sa work, pag nalalate, pwede.
pero kapag sa gawain ng Panginoon, huwag na. Sa ganung kaparaanan po, mapapakita natin na nire-respeto natin o binibigyan natin ng respeto ang ating Diyos. Kung tayo po mismo, sa simpleng bagay lang po, na pagpunta dito ng hindi naman po late, huwag naman po late, ayan. Binibigyan po natin ng respeto ang ating Diyos. Pinapahalagahan natin yung ating Diyos. Kaya nawa po, ay encourage po, promote ko na ang ating pong gawain ay 10:00 po. Pwede po kayong dumating dito kahit 9:45 para hindi naman po kayo malate at makapagkumustahan po tayo. So once a week lang po tayo nagkikita. Ayan. Kaya nawa po agahan ninyo ang inyong pagdalo. Sa ganung kaparaanan po, nabibigyan natin ng respeto ang ating Diyos. At tayo po ay hindi bibigyan ng disiplina ng Diyos kung binibigyan natin ng oras ang ating Diyos. At para po sa aking huling puntos, the faithfulness of God. The faithfulness of God. Kaya po ang sabi dito, kaya nakipagpulong sila sa mga Pilisteo, ang kanilang sinabi, alisin ninyo rito ang kaba ng Diyos ng Israel. Ibalik ninyo ito sa pinanggalingan bago tayo mamatay lahat. Gulong-gulo ang lahat dahil sa takot sa parusa ng Diyos. Ang mga natirang buhay ay tatad ng bukol, abot hanggang langit ang paghingi nila ng saklolo. Makita po natin dito na akala po ng bansang Israel ay pinabayaan na sila ni Yahweh. Dahil yung Ark of the Covenant, sila po ay natalo. Akala po nila na pinabayaan na sila ni Yahweh. Ngunit si Yahweh po, ang ating Diyos, ay tapat. Kaya nga po yung kanta natin, di ba kanina? Tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya po ang sabi dito, napakabuti mo, nung kinanta po natin kanina, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. At ganun din po ang ating Diyos. From Old Testament to New Testament, siya po ay nagiging tapat sa kanyang bayan at sa kanyang mga taong pinili. Siya po ay nagiging tapat sa atin. At alam ko po na tayo bilang mga tao, bilang mga mananampalataya, naranasan na po natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Minsan tinatanong po natin, kapag tayo po ay dumaraan sa pagsubok, tapat nga ba ang Diyos sa kanyang mga pangako? Tapat nga ba, ginagawa nga ba ng Diyos ang kanyang mga sinasabi? Ngunit dito po nakita natin na akala po ng bansang Israel sila ay pinabayaan na ni Yahweh. Ngunit nakita natin sa ginawa ni Yahweh sa mga taga-Pilisteo dahil ang bansang Israel sila mismo ay hindi nila kayang manalo. Ngunit si Yahweh po ang kumilos. Si Yahweh po ang nagtanggol. Si Yahweh po ang nagdeklara ng kanilang pagkapanalo. Si Yahweh po mismo ang lumaban sa mga taga-Pilisteo. At siya po ay naging tapat sa kanyang bayan na hindi niya po iyon papabayaan. Kaya nga po, according to Hebrews 13 verse 5, sabi po dito, I will never leave you nor forsake you. Kung noon po sa Old Testament, nagiging tapat si Yahweh at sa atin po, tayong mga Kristiyano, nagiging tapat po at magiging tapat si Yahweh sa kanyang mga pangako. Kaya in response po doon, dahil napakabuti ng ating Diyos, we will worship our God. We will worship our God. Kumbaga po, sino ba namang tao o sinong Kristiyano ang naging tapat na po si Yahweh, ang ating Diyos, ang magiging response pa po ay lumayo sa ating Diyos. Dapat po, every time na naranasan natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay, ang magiging response po natin ay papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Every time po na nararanasan natin ang presensya ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang kanyang katapatan sa atin, ang kanyang pagdidisiplina, dapat po ang nararanasan natin, ang response po natin lagi, ay papuri at pasasalamat. At para po sa aking pagtatapos, we see the power of God in our life. And in response to that, dapat po bigyan natin ng reverence ang ating Panginoon. We see the punishment of God sa ibang tao, ang pagdidisiplina ng Diyos sa ibang tao. At marahil po, naranasan na natin ang pagdidisiplina ng ating Diyos. At dapat po, bigyan natin ng papuri ang ating Diyos. I-honor natin ang ating Diyos. At naranasan po natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay.
Alam ko po na yung iba po may pinagdadaanan o marahil wala. Ako lang po ba yung may pinagdadaanan na problema sa buhay? Ako lang po ba? Lahat naman po siguro may pinagdadaanan. So naranasan po natin at mararanasan po natin ang katapatan ng Diyos. Dahil sabi niya sa kanyang mga salita, hindi niya po tayo papabayaan o tatalikuran kailan paman. Magandang umaga po at pagparain po tayo ng Diyos.